Kumusta? Alam mo yung pakiramdam na parang lumalangoy ka sa dagat ng impormasyong araw-araw? Oo, yung sunod-sunod ng emails, notifications, balita, opinyon. Oo, tapos kailangan mo pang gumawa ng mga importanteng desisyon sa gitna ng lahat na yan. Nakakalula, di ba? Sobra. Parang nasa gitna ka ng usok o hamog. Exactly. Itong tinatawag na fog of complexity. Ang dami-dami nating data. Pero bakit parang mas mahirap pa rin makakita ng tunay na linawan? Parang mas malabo pa nga minsan. Kasi siguro yung kultura natin ngayon, parang mas pinapalakpakan ng bilis, no? Oo, bilis kaysa paghinto at pagninilay. Mas mahalaga yung dami ng impormasyon kaysa, alam mo yun, lalim ng pangunawa. Tapos yung reaksyon, dapat agaran. Hindi na pinag-iisipan masyado. Yun nga. Ang resulta, madalas, mga desisyon na hindi pala talaga pinag-isipang mabuti. Kahit gaano pa tayo katalino o ka-eksperto. Mhm. Nakakapanghinayang pero totoo, nangyayari. Very true. Kaya naman sa ating pag-uusap ngayon, bubuklatin natin ng husto itong isang malaking ideya. Karunungan sa paggilos o wisdom in action. Gusto ko yan. Paano nga ba? Paano nga ba natin mahaharap itong komplikadong mundo gamit ang tamang pagkilatis, yung discernment, at malinaw na layunin? Kasi baka ang tunay na lamang pala natin, yung competitive edge, ay hindi yung pagiging pinakamabilis, kundi yung pagiging pinakamarunong. Parang kompas. Oo, parang kompas sa gitna ng unos. So, ang mga ideyang ito, hinimay natin mula sa isang makabuluhang akda tungkol sa leadership, decision-making, paano makahanap ng liwanag sa gulo. Okay. Yung mga importanteng nuggets of insight mula dito para magamit mo, ikaw, na nakikinig sa sarili mong paglalakbay. Handa ka na bang sumisid? Game. Okay, let's unpack this. Okay, magandang simula yan. Para mas ma-appreciate natin kung bakit kailangan niyang wisdom na yan, tingnan muna natin yung hamog na sinasabi mo. Ano ba yung mga elemento nito? Sige, ano yung mga yon? Based sa ating source, may 3 pangunahing sangkap yan. Una, yung tinatawag na Bagong Babel. Parang yung sa Biblia, yung tore? Oo, yun nga. Di ba nagtayo sila ng tore? Ang galing ng technology nila noon. Pero yung motivasyon, parang pansarili lang. Walang isang makabuluhang layunin. Ang ending, nagkawatak-watak, di nagkaintindihan. So parang ganyan tayo ngayon. Unay na insight sa pag-unawa. Kasi nga information overload, hindi automatic yan na deeper understanding. Nagiging ingay lang. Ingay lang, lalo na kung walang malinaw at shared na purpose. Parang ang daming bricks, pero walang blueprint. Okay, gets ko. Ano yung pangalawa? Sabi mo 3. Oo. Pangalawa, at ito medyo mas mabigat. Pamilihan ng mga idolo. Marketplace of idols. Ano yon? Isipin mo. Araw-araw, parang binubomba tayo ng iba't ibang halaga o katotohanan na nag-aagawan para sa atensyon natin, para sa loyalty natin. Parang sa paggawa ng desisyon. Oo. Ano ba dapat ang manaig? Kita, di ba? Profit, popularidad, pagiging efficient, o yung self-actualization, o baka political agenda. Ang daming nagtungtunggali. Eksakto. Tapos, itong mga to, pwedeng mabuti naman in themselves, pero kapag nagbanggaan na sila, tapos wala tayong malinaw na hierarchy of values, doon nakakaroon ng moral ambiguity. Lumalabo yung linya ng tama at mali. Oo, lumalabo. Ito yung sinasabi sa source na modern idolatry. Yung paggawa mo sa isang mabuting bagay, career mo, pamilya, o kahit nationalism, na parang ito na yung yung ultimate thing. Yung nagiging sentro ng lahat. Oo, na siyang nagiging diktador ng mga pasya natin, imbes na yung mas mataas na prinsipyo. Wow, okay. Grabe yun. Ano yung pangatlo? Pangatlo, at ito sigurado guilty tayo dito madalas, ang tiraniya ng agaran. Tyranny of the urgent. Nako, alam ko yan. Diba? Ito yung pagiging alipin natin sa Kronos, yung oras sa orasan. Deadlines, meetings, yung notif sa phone na walang tigil. Laging naghahabol. Oo.
Dahil laging naghahabol, nakakalimutan natin yung kairos. Kairos. Ano yun ulit? Hindi lang siya basta oras. Ito yung tamang pagkakataon, yung strategic moment, yung critical window na kailangan ng matalas na pagkilatis at tamang pagkilos na panahon. Okay. Hindi lang basta oras, kundi yung quality ng oras. Tama. Kaso, madalas, pinapansin natin yung pinakamaingingay, yung pinakaapurado, kaya nawawalan tayo ng espasyo para huminga, magnilay. Makita yung importante talaga. Oo, yung mga tunay na importante na madalas tahimik lang. Hinahayaan nating ubusin ng Kronos, ng mga urgencies, yung pagkakataon para sa Kairos. Wow! Grabe yung tatlong yan. Bagong Babel, pamilihan ng idolo, tiraniya ng agaran. Parang perfect storm nga for confusion and maling desisyon. Talaga? At dito nga, grabe, nagiging sobrang critical yung pagkakaiba ng katalinuhan, intelligence at karunungan, wisdom. Ito yung talagang binibigyang diin sa source material, no? Oo, malaki ang pagkakaiba. Kasi ang daling isipin na basta marami tayong data, marami tayong analysis, okay na, solve na. Pero hindi raw. Ang katalinuhan, ayon dito, ay tungkol sa pag-alam at paggamit ng informasyon. Alam mo, paano gumagana ang mga bagay, paano mag-solve ng problema. Yung how to. Oo, yung how to. Effective yan, pero limitado. Limited. Tama. Ang karunungan, iba raw. Ito yung kakayahang makita yung kahulugan sa likod ng data, yung bigger picture. Parang lumalampas ito sa numero at facts. Transcends data, kumbaga. Oo, transcend data. Ang tanong ng karunungan, hindi lang ano ang kaya nating gawin dahil sa tech o resources, kundi, at itong crucial, ano ang dapat nating gawin. Yung should. Yung should. Ano ang tama, ang mabuti, ang makatarungan? May moral at purposeful dimension ito na wala sa simpleng katalinuhan lang. Interesting yung point na yan, no? Sobra. Kasi ibig sabihin, posible kang maging super intelligent pero hindi ka pala wise. Pwede kang maging intelligent fool, sabi nga. Pwedeng-pwede. At may isang napakayamang konsepto dyan mula sa Hebreo na binibigyang buhay sa ating pinag-aaral, ang hokma. Hokma. Ito ba yung wisdom sa Hebrew? Oo, ito yung pangunahing salita para sa wisdom sa lumang tipan. At ang ganda dito, hindi lang siya abstract na kaalaman na nasa isip mo lang. Ang hokma ay inilalarawan bilang skillful living. Skillful living. Parang craft. Parang ganun. Isipin mo yung isang master artisan, isang mahusay na karpintero o mananahay o musikero. Diba kinukuha niya yung magulo o hilaw na material, kahoy, tela, mga nota, tapos hinuhubog niya para maging something na may kaayusan, may ganda, may pakinabang. Okay. Gets ko yung metaphor. Ang taong may hokma, parang ganun din daw. May kakayahan siyang harapin yung raw material ng buhay, mga problema, komplikadong sitwasyon, magulong relasyon, at dalhin ito patungo sa kaayusan, katarungan, kagandahan, at shalom? Shalom. Yung wholeness, peace. Oo, yung kabuuhan, kapayapaan, pagiging buo. So, ang wisdom pala, hindi lang passive knowledge. Active siya. Creative skill. Skillful living. Ang ganda, no? Napakaganda nga. Okay, so kung skill siya, saan ito nagsisimula? Paano ito nalilinang? Dito medyo nagiging specific yung source natin, di ba? Oo. Ayon source, at ito'y paulit-ulit na tema sa tradisyon na pinanggalingan nito, ang pundasyon ng tunay na hokma ay ang takot sa Panginoon. Teka, takot. Parang negative yung dating. Kailangan nating i-unpack yan. Kasi baka ang dating nga ay yung takot na nanginginig ka, hindi raw ganun. Yung salitang Hebreo dito, yira, mas tumutukoy ito sa isang pagkamangha na may kasamang malalim na paggalang, awe-filled reverence. Awe and reverence. Okay, mas malinaw yun. Isipin mo yung feeling kapag nasa harap ka ng napakalawak na karagatan o pag tumingala ka sa gabing punong-puno ng bituin. Yung recognition na, uy, hindi ako ang sentro ng universe. May mas malaki, mas mataas na kaayusan. May disenyo, may moralidad na lagpas sa sarili kong opinyon. Nagkakaroon ng tamang perspective.
Ito raw yung nagiging anchor. Dahil sa ira, nababago yung tanong mo. Mula sa anong makukuha ko dito, patungo sa ano ang tama. Ano ang naayon sa mas malaking disenyo ng kabutihan. Nagbibigay siya ng external reference point. Mahalaga yun laban sa pagiging subjective lang. Okay, gets ko yung ira. Importante pala yun. At nabanggit din sa source na may personification para itong wisdom. Meron, particular sa pananaw ng bagong tipan na kasama sa pinag-aralan natin. Sinasabi doon na ang ultimong pagkakatawang tao ng karunungan ng Diyos, ng hokma na ito, ay si Jesus. Si Jesus mismo. Oo. May talata pa nga na nagsasabing, sa kanya natatago ang lahat ng yaman ng karunungan at kaalaman. So ang implikasyon para sa bumabasa nito mula sa ganitong pananaw, kung gusto mong makita yung itsura ng wisdom in action, paano humarap sa conflict, paano magdesisyon under pressure, paano magmahal ng kaaway, yung buhay at turo ni Jesus ang pinakakongkrito na model. Siya yung wisdom with skin on, kumbaga. Parang ganun nga. Okay, malinaw. So, Ang wisdom o hokma ay isang skill, hindi lang knowledge. May pundasyon sa reverence o yira at may ultimong halimbawa. Ngayon, kung skill ito na kailangang i-practice, ano yung pinaka-essential na muscle o tool na kailangan nating i-develop? dito na papasok yung konsepto ng discernment, pagkilatis. Ito yung core competency, sabi nga. Discernment, paano yon? Ito yung kakayahang paghiwalayan ang mga bagay-bagay. Ang totoo sa peke, ang mahalaga sa trivial, ang signal mula sa ingay, ang kairos mula sa basta kronos lang. Parang salaan. Parang salaan, oo, o isang matalas na kutsilyo. Ginagamit mo para suriin ang impormasyon, mga sitwasyon, pati yung sarili mong motibo. At importante to, hindi ito magic o biglaang intuition lang. Hindi basta dumarating. Hindi. Ang discernment, ayon sa source, ay isang disiplina na nililinang, pinapatalas sa pamamagitan ng patuloy na paggamit at pagsasanay. Ito yung tulay mula sa simpleng kaalaman patungo sa karunungan, sa pakilos. Kung disiplina siya, paano natin ito gagawin? In practical terms, may mga binigay bang parang discernment workout o tools? Meron. At ito yung mga practical na parts na pwede mong subukan talaga. Nagbigay ang source ng 4 na pangunahing tools para hasain ang ating discernment. Siyempre, mula sa pananaw na inilahad nila. Okay, ano yung una? Una, at siguro ito yung pinaka-kontrakultura sa ating maingay na mundo, katahimikan o stillness. Stillness, tahimik. Oo, yung practice ng sadyang paghahanap ng tahimik na espasyo at oras. Naalala mo yung kwento ni Propeta Elijah? Oo. Yung hinanap niya ang Diyos sa lindol, sa apoy. Oo, pero wala doon. Narinig niya ito sa still, small voice o sa ibang translation, isang tunog ng lubos na katahimikan. Ang aral, kailangan nating sinasadyang lumayo sa ingay ng kronos, ng notifications, ng demands para makinig. Hindi mo maririnig yung bulong kung maingay. Exactly. Hindi mo maririnig ang mahinang bulong ng karunungan kung ang paligid mo pati isip mo ay puro sigawan. Para sa iyo na nakikinig, baka ang tanong ay, saan ka makakahanap ng kahit 10 minuto lang na katahimikan sa schedule mo this week? Para makapakinig hindi lang sa labas, kundi pati sa loob mo. Challenging yan pero gets ko ang point. Kailangan ng katahimikan para makarinig. Okay, anong kasunod? Pagkatapos ng stillness, kung nakarinig ka na, paano mo malalaman kung tama yung direksyon? Dito papasok yung ikalawang tool, ang hulog o plumb line. A plumb line. Yung sa construction? Oo. Alam mo yung gamit ng karpintero o mason, yung tali na may pabigat sa dulo para masigurong diretso yung pader, hindi tabingi. Okay. Para malaman kung tuwid. Ganon din daw sa moral at ethical decision making. Kailangan natin ng isang standard. Isang prinsipyo na hindi nagbabago, na galing sa labas natin, hindi lang based sa kung ano ang uso, popular o ano ang feel natin ngayon. Anong example niyan galing sa source? Para sa perspective ng ating source, ang pinaka-fundamental na plumb line ay yung mga turo na nakaugat sa banal na kasulatan, na binuod daw ni Jesus sa 2 utos, mahalin mo ang Diyos, At mahalin mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili.
Oo, yun. Ito yung basic test. Ang desisyon bang ito, ang kilos bang ito, ay nagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa Diyos at sa kapwa. May mga mas specific frameworks pang ang binanggit doon, like discernment compass or principle versus circumstance matrix, para tumulong sa paggamit nitong plumb line. Ang point is, kailangan mo ng fixed point of reference, hindi yung naliligaw ka lang. Tama, kailangan ng hulog. Okay, so stillness para makinig, plumb line para sa direksyong, pero alam mo, minsan kahit may prinsipyo na tayo, parang hindi pa rin natin nakikita lahat ng anggulo, diba? May mga blind spots pa rin tayo. Eksakto. At dyan, super importante yung ikatlong tool, ang sanggunian ng marami or council of many. Council of Many, komunidad. Oo, may kasabihan sa Proverbs na binanggit sa ating material, sa karamihan ng mga tagapayo ay may kaligtasan. At saka, ang mga plano'y nabibigo kung walang payo. Ngunit nagtatagumpay kapag marami ang tagapayo. So hindi pwedeng solo flight lang. Hindi raw. Kinikilala kasi ng tunay na karunungan yung sarili niyang limitasyon. Hindi natin alam lahat. May mga bias tayo, may mga bagay tayong hindi napapansin, kaya napakahalaga ng pagkakaroon ng isang trusted community. Mga taong mapagkakatiwalaan. Oo, mga taong may hukma din, mapagkakatiwalaan, tapat, yung handang magsabi ng totoo kahit masakit, hindi yung puro eko lang ng gusto mong marinig. At ideally, may iba't ibang karanasan at perspektibo. Hindi echo chamber. Hindi echo chamber. Kailangan mo ng tunay na wisdom community na tutulong sa iyong makita yung mas buong larawan at hahamon sa mga assumptions mo. Ang tanong dito para sa'yo, sino ang mga nasa Council of Many mo? At nagbibigay ba sila ng tunay na diverse perspectives o echo lang ng sarili mong boses? Good question yan. Okay, so stillness, plumb line, council of many. Kompleto na ba yung tools? May pang-apat pa? Meron pa. At ito ay sobrang practical at resulta-oriented. Pagsusuri sa bunga o fruit inspection. Fruit inspection, parang sa agrikultura. Parang ganon. Galing ito sa turo ni Jesus na sa kanilang mga bunga ninyo sila makikilala. Ang idea, ang tunay na karunungan, yung galing daw sa itaas, sabi sa aklat ni Santiago, ay makikita sa resulta nito, sa bunga nito sa buhay ng tao at sa sitwasyon. Ano yung mga bungang yun? Ang bunga raw nito ay mga bagay tulad ng kapayapaan, pagiging banayad, pagkamakatweran, awa, mabuting gawa, walang pagtatangi, katapatan. Sa kabilang banda, yung karunungan daw ng sanlibutan o mas tamang sabihin kamangmangan, Anong bunga nun? inggit, pagkakawatak-watak, galit, hidwaan, kaguluhan. So, isang powerful diagnostic tool ito sa discernment. Tingnan mo yung aktwal na resulta. Ano ba talaga ang nagiging bunga nitong path na to? Nitong leadership style, nitong decision? The fruit doesn't lie, ika nga. Oo. Ito ba ay nagdudulot ng flourishing, ng paglago, o ng destruction, ng pagkasira sa mga tao at sa sitwasyon? Malaking check yan. Grabe, ang powerful ng apat na tools na yan. Stillness, plumb line, council of many, fruit inspection. At mas nagiging malinaw kapag nakikita natin sa mga halimbawa. Yung kay Daniel na binanggit sa source, di ba? Ganda nun. Oo, mabenbangkista di si Daniel sa Babylon. Nasa gitna siya ng pressure cooker. Pag ganong kultura. Pero hindi siya nagpanic. Ginamit niya yung plumb line niya. Yung commitment niya sa dietary laws ng Diyos niya. Pero hindi siya basta nagrebelde lang. Hindi. Ginamit niya yung hokma. Skillful action. Nakiusap siya ng may respeto. Nagpropose siya ng 10-day test sa Gardya. Hindi lang basta paglaban, kundi strategic engagement. May diskarte. May diskarte. At ano ang fruit? Nakita nilang mas malusog sila. Pinagbigyan sila at eventually, mas tumaas pa yung respeto at tiwala sa kanila ng hari. Wisdom in action yon. Oo nga. At si Esther din? Naalala ko yung example. Nakita niya yung Kairos moment para sa ganitong panahon ka naging reyna. Critical juncture yon. Talaga. Pero hindi siya sumugod agad. Hindi. Una, nanawagan siya ng prayer and fasting. Baka yun yung stillness niya. Seeking guidance siguro. Pampalakas ng loob. Posible.
Tapos, gumawa siya ng calculated, strategic approach sa hari. Hindi pa dalos-dalos, pinagsama-sama niya yung mga principles. Tama. At nakikita natin ang relevance nito kahit ngayon. Yung example sa source, tungkol sa isang business leader na kailangan mag-lay off. Oo, yung mahirap na desisyon. Ang unwise path, yung basta mag-fire via email lang, walang pakundangan. Pero yung Hokma path, gagamitin niya yung plumb line, dignidad ng tao, magiging transparent, hihingi ng payo sa counsel niya, tutulong sa mga aalis, haharapin yung mga natira ng tapat. Yung fruit nun, kahit masakit pa rin yung layoff, may kasamang integridad at respeto. Iba yung dating. Eksakto. Iba. Kaya ang takeaway dito, base sa ating pinag-usapan, ay ang paggawa ng mahalagang desisyon, lalo na sa mundong komplikado, hindi lang dapat nakatuon sa bilis o convenience. Dapat ito ay principled. Nakaugat sa values. Oo, nakaugat sa matatag na core values at etika. Iniisip yung long-term impact, yung kabutihan ng nakararami, at dapat din itong timely. Timely. Hindi lang basta reactive sa Kronos. Tama. Marunong kumilates at sumakay sa daloy ng Kairos. Yung tamang pagkakataon para kumilos ng may purpose at karunungan. Okay. So, what does this all mean para sa'yo na sumama sa aming pagsisid na yan? Ang isang malaking aral na lumilitaw mula sa ating source material ay ito. Ang karunungan, hindi lang siya static na kaalaman na iniimbak sa utak. Hindi lang data bank. Hindi. Ito'y isang dynamic na kakayahan, yung hokma, yung skillful living, na kailangan nating aktibong linangin, patalasin, lalo na sa ating maingay at magulong panahon. Ito yung kakayahang kumilatis ng tama. Discernment. O, discernment, at kumilos ng may malinaw at mabuting layunin. Wisdom in action. At mahalagang paalala, hindi ito instant. Hindi ito parang app na ida-download mo lang. Hindi one-time fix. Hindi. Itong paglilinang ng karunungan ay isang lifelong apprenticeship ayon mismo sa ating source. Isang paglalakbay ito. Isang patuloy na pag-aaral at pagsasanay sa paggamit ng mga tools na napag-usapan natin. Stillness. Oo, yung sadyang paglalaan ng oras para sa katahimikan. Yung matibay na pagkapit sa mga prinsipyo sa plumb line mo. Council of Many. Yung pagpapakumbabang humingi ng payo sa isang mapagkakatiwalaang community at yung matapat na pagsusuri sa bunga ng ating mga gawa, fruit inspection. So, ang hamon para sa iyo ngayon ay Paano mo sisimulan o ipagpapatuloy ang apprenticeship na ito sa iyong sariling buhay? Sa trabaho mo, sa pamilya mo? Anong isang maliit na hakbang ang pwede mong gawin simula bukas para mas mahasay ang discernment at wisdom mo? Magandang tanong yan. At bilang panghuling paggain sa isip, here's a thought for you to mull over na hanggo pa rin sa diwa ng ating pinag-usapan. Sa iyong buhay ngayon, ano kayang raw material? Marahil isang magulong sitwasyon, isang di pagkakaunawaan, isang uncertainty sa future, o isang mahirap na relasyon? Yung mga kahoy o tela ng buhay mo ngayon. Oh. Ano kaya dyan ang kailangan mong tingnan, hindi bilang problema na dapat piliting kontrolin o ayusin agad-agad, kundi bilang isang pagkakataon para linangin. Hubugin ito ng may hokma, ng may karunungan at skillful living. Isang challenge yan. Naway may napulot kang perlas ng karunungan sa ating pagsisid ngayon. Hanggang sa susunod nating pagtalakay dito sa The Deep Dive.